Grabe, no? Foreigner pa, yung nag-state ng obvious na talagang antindi ng problema sa trapiko. At the very least, sana po napahiyaman lang ang Pangulo deep inside, no? Ang tanong, meron bang ginagawa yung kanyang administrasyon para talagang significantly mabawasan yung problema dito sa traffic? Kumusta guys? Siguro yung marami sa inyo habang pinapanood itong episode natin, itong commentary natin, siguro naiipit kayo sa traffic. O kaya siguro kagagaling nyo lang sa matinding traffic na of course nararanasan nating lahat. And siguro, nabalitaan nyo rin po yung nangyari, no? Kailan ba ito? Last Friday. So that was January 19. Napakatindi po ng traffic. Lalo po papunta po doon sa NLEX. Siyempre, dumagsa po yung mga kababayan natin dun po sa concert ng isang banda, yung Coldplay. Medyo favorite din po natin yung banda na yan. Hindi man sobrang favorite, pero gusto rin po natin yung mga kanta nila. Pero siyempre, dahil sikat na sikat po yung banda na yan, dahil po nagpunta. Ang nabanggit po ng Presidential Security Group, estimated 40,000 yata yung nagpunta dun sa concert. Friday and Saturday po yung concert, as I understand it, dito po sa Philippine Arena. So siguro nabalitaan niyo na po yung nangyari, no? Habang karamihan po sa atin ay naiipit sa traffic, karamihan po dun sa mga pumunta sa concert, naiipit sa traffic, yung mahal na Pangulo po natin na nag-decide po na manood din ng concert, well, dahil Pangulo siya, hindi niya naranasan yung traffic. Bakit? Sumakay po siya sa chopper, papunta po rin sa Philippine Arena. Ibayin po natin tong issue na to, no? Sa konteksto ng privilege, kapangyarihan, at yung matinding problema po sa traffic dito po sa Metro Manila. So siguro katulad po ng marami sa atin, talagang naiinis po tayo dito sa nangyayaring traffic. Sabi nga po sa isang pag-aaral ng JICA, nasa 2.4 billion pesos kada araw ang nawawala po sa ating ekonomiya dahil po sa matinding traffic. Itong pag-aaral na ito, that was conducted in 2014 pa, hindi naman po siguro gumanda yung sitwasyon between 2014 and now 2024. So 10 taon po yung pinag-uusapan natin. I'm wondering, magkano po kaya yung cost sa ating ekonomiya nitong matinding problema po sa trapiko dito po sa Metro Manila. Pag-usapan natin ito nangyari dito po sa pagdala po sa concert ni mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mukhang fan din po siya ng Coldplay. So nanood siya kasama yung First Lady at well-documented po yan, no? May mga nag-post ng photos at videos at yung mismong frontman ng Coldplay, si Chris Martin. Talaga nagpasalamat po sa ating mga kababayan dahil talagang tiniis po yung matinding traffic. Meron po siyang ginamit, no? Sabi niya, BS. Siyempre, talagang kailangan matinding fan ka ng concert na yan para tiisin mo yung matinding traffic na yun para maka-attend ka nun, no? So talagang grabe po yung appreciation ng Coldplay. Now, medyo nakakahiya po dahil nung binanggit po niya yun, nandun po yung mismong presidente. We wonder, ano kaya iniisip ni President Marcos nung yung mismong banda na pinuntahan niya para mapanood ay nagreklamo doon sa matinding traffic. And actually, he was stating the obvious. Alam na po natin lahat yan. Hindi po tayo na sorpresa na meron pong bisita, banda, Coldplay, na inis po mismo doon sa matinding traffic. At talaga na-appreciate yung tindi ng pinagdaraanan ng mga Pilipino araw-araw na ginawa ng Panginoon. So we're curious, no? Ano kaya iniisip ng Pangulo? So far, no, habang nare-record po natin itong episode na ito, wala po tayo nadidinig o nababasang pahayag galing sa Malacanang. So, at the very least, sana po napahiyaman lang ang Pangulo deep inside, no? Hindi natin sinasabi na aminin niya na napahiya siya. Pero sana kahit papano, nakaramdam siya ng hiya, no? Grabe, no? Foreigner pa, yung nag-point out nito or nag-state ng obvious na talagang antindi ng problema sa trapiko dito sa Pilipinas. At hindi po ordinaryong Pilipino si Ferdinand Bongbong Marcos. Bilang Pangulo, nandun po siya sa posisyon para may magawa. Para gawan po ng paraan ito. Presidente nga siya, di ba? Napaka-strong po ng ating Pangulo dito po sa ating sistema ng pamahalaan dito po sa Pilipinas. Of course, we're not expecting him to solve this right away. Pero syempre, pag Pangulo ka, mapapagalaw mo yung buong pamahalaan.
Actually, may influence mo yung lipunan para ma-solve po ito. Ang tanong, meron bang ginagawa yung kanyang administrasyon para talagang significantly mabawasan yung problema dito sa traffic? Okay? Naalala natin, binanggit po ng isang dating Public Works Secretary na ngayon po ay senador na merong kamag-anak sa mismong Senado. No? We're talking of Senator Mark Villar na anak ni Senator Cynthia Villar, mag-ina, no, nasa Senado. Noong panahon po ni Rodrigo Duterte, si Mark Villar, siya po yung pinuno ng Department of Public Works and Highways. Napaka-powerful agency, powerful department dito po sa ating gabinete. At pero po siya mga binanggit, no? Ito, basahin natin. 2021, sabi niya, by 2022, Metro Manila traffic will never be the same. Every city in Metro Manila will be connected within a 20 to 30 minute time frame. Tapos in 2016, bagong upo sila sa administrasyon, sabi ni then Secretary Mark Villar, it's a problem we can solve in 2 to 3 years and I am not being too ambitious. Wow! Yan po yung problema rito, no? Pag nagsalita ka in public, may record. 'Di ba? So kaya po binabalik sa kanya itong kanyang mga sinabi noong nakaraan. Yung sinabi sa kanya, yung mga sinabi niya noong 2016 at saka ng 2021, binabalik po sa kanya ngayon. Anyari, sabi mo, masosolve significantly, marireduce in travel time dito sa Metro Manila. Bakit ganun pa rin? Katunayan, lumalabas po sa isang pag-aaral, yung 2023 TomTom Traffic Index. Worse po yung Metro Manila traffic sa survey ng 387 cities in 55 countries. Bakit kanyo? Ang average na travel time for every 10 kilometers dito sa Metro Manila, 25 minutes and 30 seconds. 10 kilometro po yung pinag-uusapan natin. Tapos, base po sa datos ng pag-aaral na yon, December 15, 2023, yun po yung pinaka-mabagal na takbo ng trapiko noong taon na yun. Ang nangyari po, average of 31 minutes and 50 seconds. Kung babiyahe ka po ng 10 kilometro. Of course, pwede natin sabihin na syempre Christmas rush yan eh. Okay, nandun na po tayo pero ang tindi ng traffic, di ba? Ngayon, balik po tayo dito sa nangyari. Yung presidente gusto manood ng concert, syempre ayaw din niya ma-traffic, no? Nag-chopper. Ano po bang mensahe nito sa ating mga Pilipino, sa ating mga ordinaryong nilalang, sa ating pong mga hindi anak ng Panginoon, sa ating pong mga hindi ipinanganak to privilege, sa ating pong hindi Pangulo ng Pilipinas? I-attack po natin itong issue na to from different perspectives. Nagsalita po dito yung Presidential Security Group. Sabi ng kanilang commander, si Major General Nelson Morales, recognizing that this traffic situation posed a potential threat to the security of our president, the PSG took decisive action by opting for the presidential chopper. Well, sa perspective po ng PSG, trabaho po nila na protektahan yung Pangulo. And they did a good job. Bakit po? Wala nangyaring masama sa Pangulo eh. Trabaho po nila yon. So kudos to you, PSG. Pero ano ba yung mensahe ng pagcha-chopper ng presidente going to a concert while many of us or most of us were trapped in horrendous, monstrous, hellish traffic nung araw na iyon? Lalo po yung mga nanood ng concert, no? Well, doon nyo po makikita na mas mabuti kung nasa kapangyarihan ka. Mas maganda kung nasa position of privilege ka. Dahil pwede kang maglakwatsa, magagamit pa yung government resources, pagasolina pa natin, at makaka-attend ka sa concert as you wish. Hindi ka maiipit sa traffic. Meron ka pang VIP spot doon sa Philippine Arena. Well, sabi nga nung isa, what are we in power for? Number 2. Of course, bilang Pangulo, yung presidente, dapat meron pong tinatawag na work-life balance. Hindi naman pwedeng puro trabaho, di ba? Dapat may konting leisure din. So, napupunan natin, madalas mag-party, madalas manood ng concert, nanonood pa nga nung F1 race dyan sa Singapore, no? Okay, santabi na natin yun. Talagang may work-life balance eh. Ang tanong, sana yung ordinaryong Pilipino, meron din pong work-life balance. Yan po yung problema rito sa matinding traffic eh. Talagang nasa-sacrifice po yung quality of life ng bawat Pilipino. Isipin niyo mabuti, no? Magkano man ano man yung sweldo mo dito sa Metro Manila, kung dito ka nakatira, kung dito ka nagtatrabaho, lalo yung mahihirap pa,
talagang nagsasuffer ng quality of life mo, no? Papasok ka sa trabaho, mahina siguro yung 2-3 oras yung gugugulin mo sa kalye. Aalis ka na maaga, uuwi ka ng gabi, wala ka ng panahon para makausap yung anak mo, para turuan sila sa assignment nila, makipag-bonding sa kanila. Bakit? Ang tindi ng traffic. Okay? Bukod sa iniisip mo kung mapapakain mo ba sila ng 3 beses ang araw, assuming na nakakapag-provide ka naman sa family mo, overall yung quality mo nagsasuffer. Pag uwi mo, bad trip ka na siguro. Nabubungtot ka na kasi sino ba naman yung matutuwa na naiipit ka sa matinding trapiko? So, sana man lang sa pagka-craft ng polisiya, isipin din natin mga leader, including especially President Marcos. Sana kung kayo po nakakapag-enjoy ng tinatawag ng work-life balance, sana po mas maging sensitive din kayo doon po sa mga ordinaryong Pilipino na hindi po, who cannot even afford to have the so-called work-life balance. They could not afford to have that. Kasi sub-sub sa trabaho, pahina ang kita, mahal ang presyo ng bilihin, pati din may problema sa traffic. Diba? Yung ibang mga can afford or could afford to actually watch that concert sa Coldplay, sabihin na natin siguro mga middle class, diba? They also deserve to have a so-called work-life balance. Pero unlike you, hindi naman sila talaga kayang mag-chopper papunta na, no? So, kailangan na rin tiisin yung matinding trapiko. So, dun po lumalabas yung issue ng privilege. Pag ang ating po mga infrastruktura, kunwari, para maayos ang problema sa trapiko, pag yung ating pong sistema at saka mga polisiya ay hindi maayos, talagang mag-i-enjoy lang po yung merong privilege. Ito, another example, no? Siguro habang nanonood ka ngayon itong episode natin, balikan niyo yung mga experience niyo dyan sa EDSA. Habang tayo, tinitiis yung traffic sa EDSA, di ba meron tinatawag na bus lane? Dapat mga buses lang po, tsaka with certain exceptions, di ba? Yung mga ambulansya, police, bombero, syempre pati mga leader, no? Habang tayo tinitiis natin yung traffic, makikita mo, biglang may dadaan na kawangwang. Hindi naman ambulansya, hindi naman fire truck, hindi naman police, politiko, privilege. Ano yung kino-communicate po nun sa atin? What are we in power for? Lakwatsa na po yung pinuntahan nyo eh. Gumamit pa kayo ng presidential chopper. Bakit naman ganun? Ano po yung mensahe nun? Kayo nasa taas, karamihan ng mga Pilipino, kasama yung mga bumoto sa inyo, nasa ibaba. Magdusa sila ron sa baba. Diba? Yun po yung lumalabas sa mensahe nun. Well, sana po, maging eye-opener po ito sa ating mga leader, especially President Marcos. You are in a position to do something about the problem. We hope you will do everything in your powers to actually do something about it. Matagal pa po, no? 2024 pa lang. Hanggang 2028 kayo. Sana po hindi matulad ng nakaraang administrasyon. Diba? Ang daming pangako eh. May mga timeline eh. Ito si Mark Villar eh. Tindi mangako eh. Ano nangyari ngayon? Parang quiet siya eh. No? Sana magsalita kayo, no? Senator Villar. Anyari doon sa pangako niya. So niluklok kayo, President Marcos, niya sa posisyon to do something about the problems that have been persisting in our country. At kasama po ron in Metro Manila yung matinding traffic. And sana po next time na maglalakwatsa kayo, mas maging sensitive sana kayo doon sa pinagdaraanan ng mas nakararaming Pilipino. Kung pwede nga, kung talagang ayaw nyo maipit sa traffic, mag-enjoy na lang po kayo sa bahay, di ba? Siguro naman, kung pinag-uusapan natin sacrifice, mas matindi po yung sakripisyo araw-araw ng milyong-milyong Pilipino na naiipit sa traffic. Ano ba naman yung huwag muna kayo manood ng concert? Di ba? Konting sakripisyo lang. Di ba? O kung manood man kayo, mag-land trip na lang kayo. Huwag na mag-chopper. Nakakahiya naman doon sa mga tinitiis yung traffic, di ba? Yun lang po. Mahal na Pangulo.